Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong YouTube channel. Ang kwentong aking ibabahagi ay nangyari taong 2000. Bata pa lamang po ako nung magsimula ako sa pagsasanay sa paggamit ng baril. Manunugis po ko ng mga aswang at layunin ko po na protektahan ang aking mga kababaryo laban sa kampon ng kadiliman. Kung minsan po, nakakarating pa ako sa karatig baryo para lamang maghanap ng mga aswang. Ngunit isang araw, binigyan ako ng mahalagang misyon ni Lolo Magno. Kailangan kong magpunta sa baryo ng Santa Ines para iligtas ang isang batang lalaki mula sa bahay ampunan. Responsibilidad kong protektahan si Buboy laban sa mga aswang na magtatangkang kumuha sa kanya. Kakaibang bata si Buboy. Sa kanya iikot ang istorya na magbibigay sa akin ng kakaibang karanasan na hindi ko makakalimutan. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Jerry. At ito ang aking kwento. Huwag! Huwag niyong kunin ang bata! Nakikiusap ako sa inyo! Huwag niyo siyang kunin! Lo! Lo, gising! Lolo Magno, gumising po kayo! Nananaginip po kayo, Lo! Pawisan at namumutla ang labi nang bumangon si Lolo Magno. Hindi niya kagad ako sinagot. Sa halip, kinuha niya ang basong may laman na tubig sa ibabaw ng lamesa. Saka niya ininom. Lo, mukhang napapadalas po yata ang pagkakaroon niyo ng masamang panaginip Halos gabi-gabi na po kayong sumisigaw. Takot na takot. Ano po bang nangyayari sa inyo, Lo? Anong dahilan po at takot po kayo? Dumalaw na naman sa akin ang isang masamang panaginip tungkol sa isang batang lalaki. Nasa panaginip ang buhay niya at merong mga nilalang na nagtatangkang kumuha sa kanya. Lolo Magno, panaginip lang naman po yun . Bakit po kayo nagpapapekto sa isang panaginip? Hindi lang yun isang masamang panaginip, Apo, kundi isang pangitain na mangyayari pa lang sa hinaharap. Nakalimutan mo na ba na isa akong babaylana at ang panaginip kong yun ay isang babala na kailangan ko ng kumilos para mapigilan ang nakatakdang mangyaring yun? Lolo Magno, sino po ba yung batang yun? Bakit kailangan niyo pong matakot ng ganyan? Ang batang madalas kong mapanaginipan ay apo ng kaibigan ko. Siya ang ibinilin sa akin bago siya namatay. Sinabi niya na bantayan ko ang kanyang apo. Lolo Magno, nasaan po ba ang batang yun? Nasa bahay ampunan, sa baryo ng Santa Ines. Tulungan mo ko. Ikaw lang ang maaasahan ko na makapagliligtas sa kanya. May utang na loob ako sa lolo niya at sa kanyang ina. Kaya kailangan ko siya protektahan. Pumunta ka sa baryo ng Santa Ines. Iligtas mo si Buboy. Nakikiusap ako sa iyo, Jerry Apo. Sigurado po ba kayo na kailangan ko pong magpunta sa baryo ng Santa Ines? Oo, Apo. Kailangan maunahan mo ang mga alagad ng hari ng aswang sa pagkuha sa batang si Buboy. Kailan po ba nagsimula ang pangitain niyo tungkol po kay Buboy? Nagsimula ang lahat ng mga pangitain ko tungkol sa kanya. Taong 1990 pa siguro yon. Meron siyang simbolo sa kaliwa niyang palad.
Isang marka ng pagiging isang bagong itinakda para sa kadiliman. Kailangan mong protektahan si Buboy, Apo. Sa oras na sumapit ang ika-10 taon niyang kaarawan, magsisimula na ang kanyang kalbaryo. Kaya mahalaga ang misyon mo na ito, Apo. Yan po bang dahilan kung bakit ipinatawag niyo po ako? Oo, Jerry. Dahil nararamdaman kong malapit nang bumalik ang mga kampo ng kadiliman para kunin ang batang si Buboy. Gagamitin nila ang bata sa pagpapanatili ng kanilang kapangyarihan upang tuluyang pagharian ang buong sanlibutan. Saka ko na ipapaliwanag sa iyo ang buong detalye tungkol sa kanyang pagkatao. Lolo Magno, pwede ko po bang isama si Abner? Nang meron naman po akong makakausap kapag binabantayan ko na po ang paslit na yun. Sige, isama mo si Abner, walang problema. Dalhin mo ang luma akong motor. Mag-iingat kayo. Hindi biro ang pagsubok na kakaharapin mo. Alam kong sanay ka na sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ngunit kakaibang nilalang ang makakasagupa mo. Sila ang mga nilalang na may kakayahang makipag-usap sa hari ng kadiliman. Hindi niyo po ba talaga sasabihin mo na sa akin ang tunay na dahilan kung bakit kailangan kong bantayan si Buboy? Alam ko po na meron kayong mas malalim na dahilan, kaya ibinigay niyo sa akin ang ganitong klase ng misyon. Kapag nakuha mo na si Buboy, sasagutin ko lahat ng mga katanungan mo. Sa ngayon, sigurado ko na malalagay sa panganib ang buhay ng bata dahil nagpakita siya sa aking panaginip. Para bang ang hirap po na paniwalaan na magkakaroon ako ng isang misyon dahil sa inyong masamang panaginip o pangitain, Lolo? Bihirang magkamali ang panaginip ko, Apo. Kaya makinig ka na lamang sa mga sinasabi ko. Ay nako, may magagawa pa po ba ako? Sige po, bumangon na kayo sa higaan niyo, Lolo. At kailangan ko na pong maganda ng mga gamit na dadalhin ko sa pagpunta sa baryo ng Santa Ines. Sasabihan ko na rin po si Abner. Agad na bumangon ang aking lolo sa kanyang higaan. Bihirang humiling ng pabor sa akin si Lolo Magno at ngayon ko lang siya nakitang natakot ng ganon. Marami na rin naman akong natapos na misyon bilang isang manunugis ng aswang. Pero ang misyon na ito ang pinakakakaiba sa lahat dahil kakaiba rin ang takot na nararamdaman ko nang malaman ko na nasa panganib ang buhay ng batang si Buboy. Kaya naisip kong isama ang aking kaibigan na si Abner para kahit paano ay mapanatag ang aking kalooban. Sakay ng motor, bumiyahe kami ni Abner papunta sa baryo ng Santa Ines. Dala ang 2 kong baril na madalas kong ginagamit sa pagtugis ng mga aswang. Ang bala ng aking baril ay pinatakan ko ng langis na may katas ng bawang, habang suot ko naman sa aking leg ang mutya ng buhay na bato na matagal kong ibinabad sa tubig na pinagbabaran ng kabal. Anak ng teteng talaga, oo. Ay nako, akala ko tahimik ang pupunta nating baryo, Jerry. Yung pala, mas maingay pa sa baryo natin. O bakit? Nagsisisi ka ba na sumama ka sa akin? Siyempre hindi. Masaya nga eh. Dahil mapapahinga na rin sa wakas ang tenga ko sa kasisermo ng nanay ko. Paano hindi kasi sermo na ng nanay mo? Palagi kang umuuwi ng lasing. Sus, paraan ko lang yun para makatulog ng maaga. Ay nako, hindi pa rin ako makabubun sa itsura ng lugar na to, Jerry. Pagmasdan mo naman ang mga tao, para bang may mga sarili silang mundo. Kasi, nasanay ka sa lugar natin na tahimik. Hindi lahat ng baryo ay payapa. Kadalasan, mas malala pa ang baryo sa ingay ng syudad. Kaya masanay ka na. Dahil simula pa lang yan. Lalo na
kapag nakarating na tayo sa pupuntahan natin. Teka, sandali. Magpahinga na muna tayo. Kanina pa rin ako naiihi eh. Saan naman tayo magpapahinga dito? Halos puro kakahuyan ang nakikita ko. Ay no, sa bandang unahan ng daan natin, may nakikita akong isang abandonadong gusali. Sa tingin ko pwede na doon. Para kasing sasabog na ang pantog ko sa labis na ihi. Hindi mo naman kasi sinabi sa akin na malayo pala tong Santa Ines. Sus, ngayon lang din naman ako nakarating dito eh. Pambihira, nasisi pa ako. Wala, sige na, bilisan mo nang umihi. At baka abutan pa tayo ng dilim sa daan. Mahirap na. Hindi ko pa naman kabisado ang daan sa lugar na to. Saglit lang ipaparada ko lang tong motor. Nang maiparada ko na ang motor, pinatay ko na ang makina nito. Agad na sumibat si Abner para umihi. Ngunit bigla kong nakarinig ng malakas na tawanan mula sa garahe ng lumang mansyon. Napansin ko na dayolan din ang isang grupo ng mga kalalakian. May kasama sila na magandang mga babae. Malapit ng dumilim ng mga oras na yon, kaya alam ko nagagawa sila ng kababalaghan sa lugar na yon. Ngunit biglang uminit ang suot kong mutya, kaya napababa ako sa aking motor. Anak naman ng pitong kaagaw o. Mukhang mapapalaban pa yata ako na mas maaga. Ay nako, pag minamalas nga naman. Mali pa yata na tumigil kami sa lugar na to. Kung pwede lang sana, na wag na lang munang makialam sa problema ng ibang tao, palalampasin ko na lang sana to. Kaya lang, walang kaalam-alam ang mga kunihong lalaking yun na ang babaeng kasama nila ay mga aswang na manananggal. O ano, pakialaman ko na kaya? Nagpalinga-linga ako sa aking paligid at hinawakan ko ang aking suot na mutya. Saka ako naglakad papunta sa lugar na pinasukan ng mga lalaki kanina. Hindi pa man ako halos nakakapasok sa pintuan ng mansyon, sinalubong ako ni Abner. Takot na takot siya habang nakataas ang kanyang kamay. Itinuro niya ang pintuan na pasukan ng mga babae. Dahil sa pagmamadali nito, hindi pa niya naisarado ang zipper ng kanyang pantalon. Jerry! Jerry, tol! Bilisan mo! Diyos ko naman kamalas-malasan to. Oh. May aswang. Nakita ko mga aswang na manananggal sa silid ng mansyon. Humihiwalay ang kanilang katawan, tol. Sa tingin ko, balak nilang atakihin ang mga kasama nilang lalaki. Huli ka na. Alam ko ng aswang ang mga babaeng yun. Halika, samahan mo ako. Teka, sandali lang. Bakit pa naman ako isasama? Natatakot na nga ako eh. Ikaw na lang ang pumasok sa loob. Dito na lang ako maghihintay. Anak ng putya, oo. Sige na nga, maiwan ka rito. Pero wag mo akong sisihin kung merong manananggal na makatakas at matsyempohan ka rito. Hindi ko nasagutin yun Walang sisiyan. Sige ka, may kakayahan pa naman ng mga manananggal na mang-akit ng kanilang biktima. Ikaw rin, baka lapain ka nila. Ang bihira naman Pananakot ba yan o pagbabanta? Sige na, sasama na ako sa'yo. Ayos, gamitin mo ang baril mo. Sayang naman yan kung itatago mo lang. Oo na. Sige na. Ay nako, kapag minamalas ka nga naman kusang nangyayari kapag hindi inaasahan. Halika na. Ang dami mo pang sinasabi. Maingat kaming pumasok sa loob ng mansyon at tumambad sa aming paningin ang umaangil na mga aswang habang inaatake nila ang tatlong lalaki. Hindi sila makasigaw dahil sa labis na takot. Itinutok ko naman kagad sa kanila ang hawak kong baril. Ganon din ang ginawa ni Abner habang nanginginig ang kanyang kamay. Hoy! Mga diablong buwang kayo! May liwanag pa sa labas, umaatake na kagad kayo sa mga lalaking yan Tinamaan talaga kayo ng lintik. Masyado naman yata ang garapal ang panginginain nyo. Kaya lang, mukhang ito na ang huli niyong hapunan.
Umangil ng malakas ang mga manananggal at agad silang lumipad pasugod sa aming kinaroroonan. Pinaputukan ko sila ng aking baril at tumama ang bala sa dibdib ng isa sa manananggal. Bumagsak ito sa sementadong sahig at nasunog ang kanyang katawan. Akmasa ng tatakas ang dalawang manananggal pero maagap na nagpaputok ng baril si Abner. Tinamaan ng isa sa leeg. Nang makita yon ng isa pang manananggal, umatake siya kay Abner. Pero agad din akong nagpaputok ng baril at tumama naman ang bala sa pagitan ng kanyang mata. Kaagad na nasunog ang kanilang katawan hanggang sa maging abo. Nang balingan namin ng tingin ang tatlong lalaki, nagkandaihi sila sa kanilang pantalon dahil sa labis na takot habang nanginginig ang kanilang mga tuhod. Kaya kayo, mga kuneho, huwag kayong basta maniniwala sa mga gandang babae. Karamihan sa kanila, aswang na manananggal, lalo na kung taga rito sila. Tama! Maging aral sa inyo to, mga kaibigan. Masyado kasi kayo mahihilig eh. Tara na. Tama na yan. Tama na ang talumpati mo. Wala tayo sa Senado. Aray, tenga ko, huwag mo namang hilahin. Pambihira ka naman oh. Minsan na nga lang magsalita eh, naawat mo pa. Halika na kasi, malayo pa ang biyahe natin oh. Iwanan na natin sila rito. Matatauhan din ang mga yan. Tsaka pwede ba? Isara mo muna yung zipper ng pantalon mo. Ang sagwa eh. Baka makarating tayo sa simbahan ng ganyan ng itsura mo. Nakakahiya naman sa mga madre na makakakita sa'yo. Ay, nakabukas ba? Oo na. Isasarado ko na. Sorry, nakalimutan ko eh. Agad na isinara ni Abner ang zipper ng kanyang pantalon at sumunod sa akin sa paglalakad. Pagsakay namin sa motor, ay binuhay ko ulit ang makina. Saka ko yun muling pinaandar at nilisan ang lugar na yon. Pagkalipas ng ilang minutong pagbiyahe, narating namin ang kubo na pansamantala naming tutuluyan ng kaibigan kong si Abner. Wow! Ang ganda naman dito, Jerry. Sa inyo ba ang bahay na to? Oo, ang sabi ni Lolo Magno, ibinigay daw to sa kanya nung kanyang kaibigan. Talaga? Hanip pa. Mapapasana all ka na lang talaga. Sana lahat ng kaibigan, kagaya ng kaibigan ni Lolo Magno. Kaya nga sobra-sobra ang pasasalamat ni Lolo Magno na nagkaroon siya ng ganong klaseng kaibigan. Hanggang ngayon, tumatangaw pa rin siya ng utang na loob kahit matagal nang patay ang kaibigan niya na yon. Sobra namang tumanaw ng utang na loob ang lolo mo, Jerry. Biruin mo. Kahit na ikaw na nag-iisa niyang apo, aba, natiis niyang mahiwalay sa kanya para lamang sa isang misyon. Hindi mo nga kaano-ano ang batang ililigtas mo eh. Basta, naguguluhan talaga ako sa totoong dahilan ng misyon mo. Tama ka dyan. Isa pa, konti lang ang detalyeng alam ko tungkol sa batang yon. Makikilala ko raw siya kapag nakita ko na ang simbolo sa kaliwa niyang palad. Alam mo, naiisip ko, para tayong pain sa gitna ng maraming patibong. Hindi tuloy ako mapakali. Pakiramdam ko, hindi tayo ligtas sa lugar na to. Sus, kalimutan mo na nga yung sinabi ko. Kung ano-ano tuloy ang pumapasok sa isip mo eh. Tama lang, napagbigyan mo ang kagustuhan ni Lolo Magno. Baka naman, meron pa siyang mas malalim na dahilan kung bakit ipinadala ka niya rito. Ay nako, bala na. Sa tingin ko, hindi ako tatagal sa ganitong klaseng lugar. Ano ka ba naman, Jerry? Kung napipilitan ka lamang na tanggapin ang misyon na to, bakit tinanggap mong utos ni Lolo Magno? Dahil walang ibang gagawa nito para sa kanya. Parang hindi mo naman kilala si Lolo Magno. Mapilit yon at halos hindi nakakatulog kapag hindi nagagawa ang kanyang gusto. Kaya sinunod mo na lang ganon, kahit labag sa kalooban mo. Ay nako, mahirap yan. Baka mas lalo ka lamang mapahamak. Oo na, pumasok na nga lang tayo sa loob ng bahay at madilim na ang paligid. Agad kaming pumasok sa loob ng kubo. Naglinis kami ng konti
Pagkatapos ay nagpahinga. Hindi ako dinalaw ng antok ng gabing yon. Sa halip ay muli kong pinag-aralan ang libro ni Lolo Magno. Para sa utob ng aking suot na mutya at sa bisa naman ng aking bala. Habang si Abner naman ay tulog na at humihilik pa sa aking tabi. Hinubad ko ang aking kwintas at sinimulang ibabad sa garapon na may pinagbabaran ng kabal. Pagkatapos, ang mga bala naman ng aking baril ay pinatakan ko ng katas ng bawang na may kasamang konting langis. At dahil sa ginagawa ko, nagising bigla si Abner. Uy, Jerry tol. Ano ba? Hindi ka pa ba matutulog? Hindi pa ako inaantok, Abner eh. Isa pa, may tinatapos pa ako. Ang init naman sa bahay na to. Kahit anong paypay ko, hindi nawawala ang alinsangan sa paligid. Maligo ka kasi. Nang lumamig naman ang pakiramdam mo. Tsaka hindi ka pa ba makatulog ng lagay na yon? Eh halos higupin mo na nga ako sa lakas ng hilik mo. Sos, ikaw talaga kahit kailan ka eh. Panira ka ng diskarte. Maya-maya pa ay muli kong isinuot ang aking kwintas. Kinuha ko ang aking baril at nilagyan ko ng bala. Sabay kasa. Napabalikwas tuloy ng bangon si Abner dahil akala niya galit ako sa kanya. Oo, teka Jerry. Baka naman pwede natin pag-usapan to. Hindi naman nakukuha lahat sa dasi. Si Raulo, tumigil ka nga. Eh bakit naman kinakasa mo kasi ang baril mo? Nararamdaman ko kasi na parating na sila. Sino? Ang mga nilalang na kanina pang nakasunod sa atin. Kaya kakaiba ang init ng paligid dahil nagmamanman sila sa paligid. Ang bihira naman oo. Wala ba silang balak matulog? Magmula nang mapadpad tayo sa lugar na to, parang hindi na yata tayo tinatantanan ng mga aswang na yan ha. Pero wag ka mag-alala, Abner. Hindi sila magtatagumpay. Hindi nila makukuha si Buboy. Hindi ko akalain na totoong panaginip ni Lolo Magno. Mukhang nagsisimula na sila sa paghahanap kay Buboy. At ako ang sinusundan nila. Ano kaya kung puntahan na natin ang bata? Kinakabahan ako eh. Ligtas si Buboy dahil nasa loob pa rin siya ng bahay ampunan. Jerry, pasensya ka na tol ha. Hindi kita masyado matutulungan. Alam mo naman ang kalagayan ko ngayon eh. Huwag ka mag-alala. Kahit na alam kong suspindido ka sa pagkapulis, malaki pa rin ang maitutulong mo sa akin, tol. Sos, ikaw nga tong awol eh. Nag-aalala ako na baka malaman ng superior namin na tinutulungan kita. Baka tuluyan na nila akong tanggalin sa serbisyo. Bakit ka naman tatanggalin sa serbisyo? Wala ka namang ginagawang masama, di ba? Parang itinago mo lang yung mga baril eh. Sukat ba namang sabihin mong dahilan eh itinapon mo sa ilog ang mga baril? Pambihira, hindi ka talaga nag-iisip. Oo na, mahina ng isip ko kung mahina. Pero dahil sa kinaan ng isip ko, nagkaroon ka ng bagong baril. Sira, baliw ka na talaga. Pero kahit baliw ka pare, pinagkakatiwalaan naman kita. Salamat sa tiwala mo pare. Sino pa ba magtutulungan kundi tayong dalawa na matalik na magkaibigan at may pananampalataya sa Panginoon Diyos? Tama ka dyan pare. Gaya ngayon, paano na lang kung wala ka rito, di ba? Sino magtatabi ng mga kalat ko at sino maglilinis dito? Teka, sandali. Gusto kong linawin mo ang sinasabi mo eh. Nakalimutan mo na ba na kaibigan mo ko? Hindi ako Atchoy ha? O sige, itong baril ko. Habang naglilinis ako ron harapin mo ang mga kalaban natin. Inabot ko ang 2 baril ko kay Abner at dumampot ako ng tambo at daspan para linisin ang saig. Naniniwala kasi ako na ang pagwawalis ng gabi sa loob ng bahay ay pagtatanggal ng kamalasan basta hindi ilalabas ang basura sa pintuan. Teka, sandali lang, Chong. Ako na lang ang maglilinis. Akin na. Ako na lang ang gagawa para sa'yo. Oh, ito na ang baril mo. Ibinalik sa akin ni Abner
ang dalawa kong baril at inagaw niya ang hawak kong tambo. Pambihirang buhay to. Naturingan akong pulis dati. Ngayon naman, atyoy na lang ako ng isang manunugis ng aswang na ahol sa pagkapulis. Akin na nga, Daspan. Abot mo na nga. Akin na yan. Ang bagal mo naman. Aba, galit ka yata ah. Hindi. Tuwan-tuwa nga ako oh. Kita mo naman ang pagkakangiti ko. Abot na sa tenga. Mabigat yata ang kalooban mo eh. Hindi. Gusto ko nga to oh. Pil na pil ko nga to. Makapaglinis na nga. Teka sandali. Huwag ka muna magsalita. Bakit na naman? Sa palagay ko, kailangan na nating umalis. Tumigil sa paglilinis ng sahig si Abner at nanlalaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Seryoso ka ba? Aalis tayo ng ganitong oras ng gabi? Oo, dahil nararamdaman ko na natungtunan nila ang kinaroroonan ni Buboy. Wala na ang presensya ng mga aswang sa paligid. Mukhang alam na nila kung nasaan ang bata. Kaya kailangan na natin umalis. Bilisan mo! Ihanda mo na mga gamit mo! Dinampot ko ang aking balabal, mga baril at aking susi. Agad kaming nagtungo sa labas para lapitan ang kinaroroonan ng motor. Mabilis na sumakay si Abner. Saka kami umalis sa lugar na yon. 20 minuto ang biyahe bago kami nakarating sa kinaroroonan ng bahay ampunan. Hinintay muna naming matapos ang pagrorosaryo ng mga madre bago kami nagpunta sa kinaroroonan ng silid ni Buboy. Jerry, siya na ba si Buboy? May marka siya sa kaliwang palad oh. Teka, ano ba ang plano mo? Kukunin natin si Buboy. Itatakas natin siya rito. Natitiyak ko, isa sa mga badre nagpapanggap. Kaya kailangan natin siya maunahan. Nagtago kami sa gilid ng bintana upang marinig namin ang nangyayari sa loob. Inihanda ko ang aking mga baril. Maya-maya pa ay narinig ko na nagsalita ang madre at tumayo sila mula sa pagkakaluhod nila sa tapat ng altar. Inutusan ng matandang babae na magpahinga na ang mga bata kasama si Buboy. Sinundan ko siya hanggang sa pagpasok niya sa kanyang silid at agad kong napansin ang pag-iinit ng aking suot na mutya. Hindi ako nagkamali. Narito sila. Malapit lang sila sa bata. Sino ba sila? Naguguluhan ako sa sinasabi mo, tol eh. Nasa tapat ng bintana na pinagtataguan natin ng madre na tinutukoy ko. Pansinin mong kanyang mga mata. Pambihira. Bakit hindi siya napapansin ng mga madre? Ang lakas talaga ng pakiramdam mo, Jerry. Oo. At dahil yon sa suot kong mutya, kailangan natin maging alisto. Sa palagay ko, balak nilang kunin si Buboy ngayon, Abner. Yumuko kami nang dumaan sa harap namin si Buboy, pero biglang bumundol ang kaba sa aking dibdib nang biglang magsalita ang bata. Alam ko na meron 2 tao sa bintanang ito. Alam ko rin na meron 3 nilalang na nagpapanggap na madre sa aking likuran. Hindi ko alam kung anong klaseng mga nilalang kayo. Pero kung ano man ang binabalak nyo, huwag niyo nang ituloy. Kung gusto nyo pang mabuhay. Nanlaki ang mga mata ni Abner nang malaman niya na malakas ang pakiramdam ng bata. Habang ako naman ay hindi nasiraan ng loob at tuloy lang ako sa pagsunod kay Buboy. Teka, Jerry. Narinig mo naman siguro sinabi ng bata. Tutuloy pa ba tayo? Yun ang misyon ko. Halika na, sumunod ka sa akin. Kailangan nating mauna sa kanyang silid. Mabilis ang hakbang ng aking paa na nagtungo kami sa kabilang gilid ng pader sa mismong silid ni Buboy. Dumaan kami sa bintana. Saktong pagpasok niya sa kanyang kwarto, ang paglapit ko sa kanya at pagtakip ng palad sa kanyang bibig. Huwag kang sumigaw, bata! Huwag ka matakot! Narito kami para protektahan ka. Mapagkakatiwalaan mo kami, hindi kami kalaban. Natitiyak ko na nasa panganib ang buhay mo.
Dahan-dahan kong inalis ang palad ko sa bibig ni Buboy. Sakto na pagbaba ng aking kamay, bumukas ang pintuan ng silid niya at pumasok ang 3 lalaki na nagpapanggap na madre. Kaagad nila kaming pinaputukan ng baril at halos tumagos ang bala sa sementadong pader. Mabilis kong nahila ang kamay ng bata at tumalon kami sa nakabukas na bintana. Gumanti ako ng baril sa kanila at nagsimula ng magkagulo sa labas. Naiwasan nila ang pagtama ng bala at tumama yon sa pader. Kagad silang gumanti ng putok. Halos mabingi kami sa ingay. Idagdag pa ang sigawan ng mga taong takot na takot. Abner! Dali mo si Buboy sa kinaroroonan ng motor! Susunod ako sa inyo! Bilisan mo! Para makaalis ang dalawa, lumabas ako sa pinagtataguan namin at gumanti ng putok ng baril. Tumambling ako para maiwasan ang kanilang mga bala. Maya-maya pa ay may dumaplis na bala sa aking tagiliran, kaya napangiwi ako dahil sa labis na sakit. Mabuti na lang at taglay ko ang proteksyon ng mutya ng buhay na bato, kaya hindi masyadong malalim ang sugat ko. Napansin ko ang kakaibang itsura ng bala. Balang ibinabad sa dugo ng biktima nila. Kaya pala, bigla akong naramdaman ng sakit dahil ang bala na ginamit nila sa akin ay may dugo ng taong may maitim na buti. Mukhang nakahanap na sila ng panlaban sa akin, mutya. Habang iniisip ko kung paano ang sunod na pag-atake, napansin ko na nakasakay na ang dalawa sa aking motor. Kaya naman, muli akong tumakbo at nagpakawala ng putok ng baril sa kanila. Nagtago sila sa likod ng pader, kaya nakahanap ako ng pagkakataon para makasakay sa motor. Abner! Paandarin mo na ang motor! Buboy! Humawa ka na mabuti! Saktong pagsakay ko sa motor, ay muling nagpakawala ng bala ang mga kalaban. Ngunit mabilis na yung pinaandar ni Abner. Walang imik si Buboy na sumama sa amin at bakas sa kanyang muka ang labis na pagtataka. Mga kuya, sa inyo ko dadalhin. Dadalhin ka namin sa ligtas na lugar, Buboy. Sa lugar na hindi ka nila matutuntun. Paano nyo nalaman ang pangalan ko? Mahabang kwento, Buboy. Basta magtiwala ka na lang. Ilang sandali pa ay tuluyan ang nawala ang mga kalaban sa aming paningin. Tol, saan natin dadalhin si Buboy? Sa bahay. Kahit papano, hindi sila basta-basta makakapasok sa kubo dahil balot yun ng proteksyon. Ano po bang nangyayari? Bakit ako gustong patayin ng mga madre, kuya? Hindi sila totoong mga madre, Buboy. Hindi ka nila balak na patayin. Ako ang gusto nilang puntiryahin. Gusto ka nilang makuha ng buhay, Buboy. Bakit po nila ako kukunin? Hindi ko masasagot ang bagay na yan. Tanging si Lolo Magno lamang ang makakasagot sa mga katanungan mo. Ang mahalaga, ligtas ka na. Kahit pansamantala. Pero hanggang kailan po? Isa pa, binalaan ko na po kayo kanina na huwag kayong makikialam sa buhay ko para hindi po kayong pahamak. Pero nung ginawa nyo, niligtas nyo pa rin ako. Inutusan ako na bantayan ka, Buboy. Alam mo na merong kakaiba sa pagkatao mo dahil nararamdaman mo ang mga presensya sa paligid ng mga nilalang ng kampo ng dilim. Basta huwag ka matakot. Nandito lang kami. Magmula noon, hindi na nagtanong pa si Buboy hanggang makarating kami sa bahay. Mabilis kaming pumasok sa loob at isinarado naming mabuti ang pintuan at mga bintana. Saka namin hinarap ang bata. Kuya, magtatanong lang. Sino po ba kayo? Ako si Jerry. At siya naman ang kaibigan kong si Abner. Nandito kami, Buboy, para protektahan ka laban sa mga lalaking humahabol sa'yo. Bakit nga po nila ako hinahabol? Hindi ko po talaga alam. Buboy, naniniwala ka ba sa mga aswang? Opo, madalas ko pong naririnig sa mga batang kasama ko ang tungkol sa mga aswang. Pero bakit po kay Jerry? Ano po ang kaugnayan nun sa nangyayari po sa akin?
Hinahabol ka nila dahil merong kakaiba sa'yo. Pasensya ka na, ngunit hindi ko alam kung bakit kailangan kitang protektahan laban sa mga aswang. Kaya isasama kita sa baryo namin upang masagot ng maayos ang lahat ng mga katanungan mo. Hindi po ako sasama sa inyo. Hindi ko po alam kung mapagkakatiwalaan ko po kayo. Basta't magtiwala ka lang sa amin, Buboy. Hindi ka namin pababayaan. Isa pa, hindi kami masasamang tao. Hindi kami kaaway. Tsaka, nakilala na kami ng mga aswang na humahabol sa'yo. At nasa panganib na rin ang mga buhay namin. Pasensya na po. Pero sabi po sa akin ng mga madre, wag daw po akong basta-basta magtitiwala sa mga taong hindi ko kilala. Hindi ko po kayo kailangan. Uuwi na po ako. Agad na humarang si Abner sa pintuan para pigilan si Buboy. Teka, sandali lang, Buboy. Delikado. Huwag kang lalabas. Hoy Buboy, maikli lang ang pasensya ko at madali lang akong kausap. Ayoko sa batang hindi nakikinig at matigas ang ulo. Kailangan mo sumunod sa ipinapagawa namin. Damay na kami sa problema mo. Problema po? Wala naman po akong problema, Kuya Jerry. Problema mo to at nadamay lang kami ng kaibigan ko. Kung may tanong ka, kausapin mo si Lolo Magno. Kung naguguluhan ka, mas naguguluhan kami. Naiintindihan mo? Makinig ka sa sinasabi ni Jerry. Nasa panganib ang buhay mo, Buboy. Bigla akong tumigil sa pagsasalita nang maramdaman ko ang pag-iinit ng aking suot na mutya. Kaya naman, mabilis akong lumapit sa bintana at sinilip ang labas ng bahay. Jerry, tol. Bakit? Anak naman ng putya, oo. Nandito na ang mga asungot. Nasundan nila tayo. Hawakan mo si Buboy. Kuya, bakit? Naalap po ba nila tayo? Oo, kumapit ka kay Abner. Sa kusina tayo dadaan. Hawak ni Abner ang kamay ni Buboy nang magtungo kami sa kusina. Saktong paglabas namin, pinaputukan na kagad kami ng baril. Takbo! Bilisan nyo! Diyos ko, gano'n ba kalaki kasalanan ko noong nakaraang buhay? At napasabit ako sa buhay mo, Jerry. Bilisan mo na! Sige, dumaldal ka pa ng dumaldal dyan! Nang tamaan ka ng bala! Pumanti ako ng putok ng baril sa mga kalaban habang humahabol sila sa amin. Panay ang pagpapaulan nila ng bala. Biglang lumiwanag ang suot kong mutya, kaya malinaw kong nakikita ang daan. Magtago na muna tayo sa likod ng malaking bato. Huwag kayong magsasalita. Nasa paligid lang natin ang mga aswang. Naudlot ang iba kong sasabihin nang may pumulupot na dila sa dulo ng aking baril. At dahil mainit ang dulo nun, napasigaw ng malakas ang aswang, kaya nalaman ko kung nasan siya nagtatago. Tumayo ako at pinaputukan ko ng baril ang aswang na tiktik. Katapusan mo na! Diablong tiktik! Nagpakawala ako ng bala at tumama yun sa pagitan ng kanyang mga mata. Nagkikikisay ang kanyang katawan at nasunog na parang papel. Nakita yun ng dalawa niyang mga kasama. Kaya naman, pinaulanan nila ako ng bala. Tumambling ako papalayo kina Abner at Buboy. Pagtago ko sa likod ng malaking bato, mabilis akong umikot sa kinaroroonan ng dalawang tiktik. Nakita ko sila na nakatingin sa pinanggalingan kong direksyon. Hoy mga tiktik! Sino sinisilip nyo dyan, ha? Lumingon sila sa akin at itinutok ang kanilang hawak na baril. Ngunit nasipa ko na kagad ang kanilang mga kamay. Kaya nabitiwan nila ang kanilang armas at yun mismo ang aking ginamit para patayin sila. Bumulwak ang kanilang dugo mula sa sugat. Saka ko binalikan ang aking mga kasama. Tara na, kailangan natin balikan ng motor. Natitiyak ko na marami pa sila. Ito na simula ng ating kalbaryo, Abner. Hindi ko akalain na malaki pala ang gulo na pinasok natin nang dahil sa batang to. Nagulat nga din ako dahil desperado na silang makuha si Buboy. Hindi ko alam kung anong meron talaga sa batang to at kailangan nating magbuwis ng buhay para sa kanya. Hala, sige na, tumakbo na tayo. Pupuntahan natin ang kinaroroonan ng motor. Agad kaming lumapit
sa nakaparadang motor. Mabilis kaming sumakay at agad na pinaandar paalis sa lugar na yon. Kuya Jerry, saan po ba tayo pupunta? Sa bahay namin, sa baryo ng Almada. Kakausapin ko si Lolo Magno tungkol sa'yo. Habang binabagtas namin ang mabatong kalsada, bigla naming naaninaw ang 3 aswang sa unahan ng daan. Nakasabit ang kanilang mahahabang baril sa kanilang balikat. Bigla kong kinabahan dahil wala kaming ibang madadaanan. Jerry, anong gagawin natin? Yari tayo. Tuloy mo lang. Hindi nila tayo papuputukan. Dahil baka matamaan nila si Buboy. Paruruti mo ng mabilis ang motor. Huwag kang titigil sa pagmamaneho. Paano natin sila malulusutan, Jerry? Basta, ako nang bahala. Inihanda ko ang aking 2 armas. Saka sinabayan ko ng putok ng baril ang pag-andar ng aming motor. Umiwas sila sa daan, ngunit biglang nagsalita ang pinuno ng aswang. Kahit saan kayo magpunta, masusundan namin kayo. At sa bawat lugar na titigilan nyo, madadamay ang lahat ng mga taong nakatira sa lugar na yon. Bilang tugon ko sa kanyang sinabi, pinaputukan ko sila ng baril hanggang sa makalampas kami sa kanila. Bumalik kayo, Jerry! Ibigay niyo sa amin ang bata! Jerry, bakit kilala ka ng hayop na yun? Abay malay ko, hindi ko sila kilala. Maaari po na matagal na po nila kayong kilala, Kuya Jerry. Ngayon lang po sila lumantad dahil balak po talaga nila akong kunin. Mga kuya, huwag niyo po akong ibibigay sa kanila, ha? Hindi ka nila makukuha sa amin, Buboy, pangako yan. Siguro naman, magtitiwala ka na sa amin ngayon. Tipid na tumango si Buboy at ibinaling ang paningin sa unahan ng aming sasakyan. Pagkalipas ng ilang oras naming pagbiyahe, ay narating na namin ang bahay ni Lolo Magno. Gulat na gulat ito nang pagbuksan kami ng pintuan. Diyos ko! Ano nangyari? Bakit nandito na kagad kayo? Yan pa ho talaga ang sasalubong niyo sa amin, Lolo Magno, pagkatapos ng mga nangyari sa amin kanina. Pambihira ka naman, Lolo Magno. Simula na makarating kami sa baryo ng Santa Ines, hindi na kami tinantanan ng kamalasan. Marami kaming dapat malaman mula sa inyo. Kasama na po namin si Buboy. Narito siya. Hindi pwedeng kami lang ang mahirapan. Dapat damay rin kayo, Lolo Magno. Dahil ikaw ang naglagay sa amin sa kapahamakan. Nasaan si Buboy kung ganon? Mula sa aking likuran, lumabas si Buboy at lumapit kay Lolo Magno. Matagal silang nagkatitigan. Bumakas sa muka ni Lolo Magno ang matinding pag-aalala. Hindi niyo siya dapat isinama rito. Marami ang madadamay sa problema niya. Madadamay din ang mga taong nakatira dito. Lolo Magno, wala na akong ibang alam na pagdadalan sa kanya. Kasalanan niyo to eh. Kung ano-ano na lang ang pinagagawa niyo sa akin. Tapos yung problema na, solo ko na lang ang lahat. Apo, pasensya ka na. Mahalaga ang buhay ni Buboy. Mas mahalaga ba sa buhay namin ni Abner? Pumasok muna kayo sa loob at doon na natin pag-usapan ang tungkol sa kanya. Madali kayo. Naunang pumasok si Abner sa loob ng bahay namin dahil sa labis na takot. Mabilis ko namang isinarado ang pintuan at mga bintana. Saka naupo sa tabi ni Buboy. Hinahanap ang batang ito ng mga aswang dahil sa propesiya. Ang batang isinilang sa gitna ng taon na panahon ng milenyum ay itinuturing na mahalagang supremo na magbibigay sa kanila ng dagdag na kapangyarihan. Bakit ngayon nyo lang po sinasabi sa akin to? Halos manganib na po ang buhay namin ah. Hindi lang tiktik at manananggal ang maghangad na makuha ang bata. Maging ang hari ng mga aswang na kubot. Naniniwala sila na kung sino ang makakakuha sa bata ay siya ang tatanghaling bagong hari, ang mangangalaga sa propesiya. Propesiya? Tungkol ba ito sa panaginip nyo, Lolo Magno? Hindi panaginip, Jerry, kundi isang pangitain. Pero Lolo Magno,
Bakit kilala po ako ng pinuno ng mga aswang? Dahil kagaya ko, may babaylan din sila. Meron din silang mensahero at natitiyak ko na isa yung tiktik na may kakayahang magsanyong ibon. Kung ganun po, may espiya na nakasunod sa amin. Kaya pala, naunahan nila kaming pumunta sa bahay ampunan. Ibig nyo sabihin, hindi pa rin tayo ligtas sa lugar na to, Jerry? Delikado tayo sa baryong to. Dahil sa batang yan. Galit na itinuro ni Abner ang walang imik na si Buboy. Patuloy siyang nakikinig sa usapan naming tatlo. Ang mabuti pa, doon na muna kayo tumuloy. Sa kubo natin sa bundok, Jerry. Kahit saan kami magpunta, matutungtong nila kami. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit kailangan kong gawin to. Muntik nang malagay sa panganib ang buhay namin. Patawarin niyo po ako, Kuya Jerry. Hindi ko po alam na magiging ganito ang tahimik kong buhay. Hindi ko po lubusang nauunawaan ng lahat. Pero utang ko po sa inyo ang buhay ko. Pagkasabi ni Buboy, biglang uminit ang suot kong mutya, kasabay ng pagbagsak niya sa saig. Napatayo ako at napatitig sa kanyang muka. Ganon din ang mga kasama ko na hindi makapaniwala sa nakikita. Lolo Magno, ano pong ibig sabihin nito? Bakit mapupula po ang kanyang mga mata at para bang may masakit sa loob ng kanyang tiyan? Sinisira niya ang kanyang damit. Jerry, tignan mo. Meron ding lumilitaw na kulay itim na guhit sa kanyang balat na para bang ugat ng puno. Lolo Magno, ipaliwanag niyo kung ano po nangyayari. Nagsisimula na siya sa pagiging isang mabangis na halimaw. Bilang supremo ng mga aswang, unti-unti na siya makakaranas ng kakaibang sakit. Kapag nagtagumpay silang makuha si Buboy, magugunaw ang mundo at magkakatotoo ang propesiya. Hindi nakasalalay sa kanya ang paggunaw ng mundo, Lolo Magno. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam kung kailan niya babawiin ang mundong ito. Kaya nga kayo ang kasangkapan ng Panginoong Diyos upang pigilan ang mga ganitong kasamaan. Kaya gawin niyo ang lahat para hindi siya tuluyang makuha ng masasamang nilalang. Abner, ipasok mo si Buboy sa loob ng kwarto ni Jerry. Mamaya lang, mawawala na ang pananakit ng kanyang katawan at wala na siyang maaalala tungkol sa nangyari ngayong gabi. Mabilis na binuwat ni Abner si Buboy at dinala sa loob ng aking silid. Naging balisa ako at hindi malaman kung ano ang gagawin. Bakit nagkakaganyan po siya, Lolo Magno? Sapagkat wala na siya sa bahay ampunan. Wala na siyang proteksyon at hindi niya mapipigilan ang paglabas ng mga sintomas ng pagiging supremo niya. Bakit tayo, Lolo Magno? Bakit kailangan tayo po ang magbantay sa kanya? Sapagkat ikaw lang ang may kakayahang ipagtanggol siya. Ikaw lang ang may lakas ng loob na labanan ang mga kampon ng kadiliman. Kaya po ba sinanay niyo ako sa pakikipaglaban? Ay para po dito? Hindi, Jerry. Hindi ka naging manunugis dahil kay Buboy. Hala, sige na. Maganda ka na at bukas na bukas din ay aalis na kayo para pansamantalang tumuloy sa bahay natin sa bundok. Gagawin mo ito para walang madamay na ibang tao. Nang mga sandaling yon, ay namalayan ko na lang na naging sunod-sunuran ako sa mga ipinag-uutos ni Lolo Magno. Maging si Abner, nakalalabas lang ng silid ko, ay dismayado na rin na napatingin sa akin. Jerry, uuwi na muna ako. Magpapakita muna ako kay nanay. Bumalik ka rin kagad, Abner. Nasa panganib na rin ang buhay mo. Hindi sumagot si Abner. Kahit hindi siya magsalita, alam kong masama ang loob niya dahil sa mga nangyari. Kinabukasan, pagbalik ni Abner, ay agad kaming nagtungo sa bahay namin sa bundok. Habang tinatahak namin ang daan, ay panay ang linga namin sa paligid. Nadaanan namin ang malawak na ilog at nakita namin ang isang napakagandang babae na naliligo sa ilog. Si Abner kagad ang unang nakapansin sa babae. Ah,
Hello, miss. Ang ganda mo naman. Pero natakot ang babae at agad na umahon sa ilog. Teka, sandali. Huwag ka matakot, miss. Tuloy sa pagtakbo ang babae at lumingon siya sa amin habang bakas ang takot sa kanyang muka. Nagtataka ko dahil pumasok siya sa bahay ni Lolo Magno. Jerry, may bahay oh. May bahay. Alam ko, yan ang bahay na sinasabi sa atin ni Lolo Magno. Kung ganyan, at may magandang babae sa bahay niyo, Jerry, pwede ako manatili rito kahit buong buhay ko pa. Yan, diyan ka magaling. Umiral na naman ang kalokohan mo. Tandaan mo, mahirap magtiwala sa magaganda. Napakunot ang noo ko nang mapansin ko na kanina pang walang imik si Buboy. Buboy, bakit para yatang wala kang kibo dyan? Ano ba ang iniisip mo? Kuya, may nangyari ba sa akin kagabi? Bakit bigla po ako nakatulog? Napasulyap ako sa kinatatayuan ni Abner. Umiling-iling si Abner na parabang binabalaan niya ako na wag sasabihin kay Buboy ang nangyari sa bata kagabi. Wala. Wala nangyari sa'yo. Nabigla ka lang sa mga aswang na humahabol sa atin, kaya bigla ka nawala ng malay. Mabuti naman po pala at panaginip lang po ang mga nakita ko kagabi. Ha? Panaginip? Bakit? Ano ba ang napanaginipan mo? Nakita ko po, nabalot po ang paligid ng apoy at nasa gitna ka po. Pinahihirapan ka ng mga aswang. Tapos, ibang tao po ko ron. Nakakatakot po. Para po kung isang demonyo na malakas na tumatawa habang pinapanood ko kung paano kanilang pahirapan. Bigla kong kinilabutan sa naging panaginip ni Buboy dahil may posibilidad na baka mangyari yun sa akin, lalo na at hindi ko kilala kung sino-sino ang kalaban ko. Panaginip lang yun, Buboy. Hindi yun totoo. At kahit kailan, hindi ka magiging masama. Palagi mong aalalahanin ang mga itinuro sa'yo ng mga madre na nagpalaki sa'yo. Ginulo ko ang buhok ni Buboy at tumingin ako kay Abner. Saka kami naglakad papalapit sa bahay namin sa gitna ng kakahuyan. Habang papalapit kami, narinig namin ang sigaw ng babae. Lumabas ang isang matandang lalaki na mahaba ang kulay puting balbas. Tumingin sila sa gawi namin. Jerry, tol, kilala mo ba sila? Hindi. Wala namang binabanggit si Lolo Magno na merong nakatira sa bahay namin dito. Sa tingin ko, nakikitara lang sila. Baka sa kanilang mukha ang pag-aalala. Nang makalapit ako sa kinaroroonan ng mga ito, ay agad silang nagtanong sa amin. Para bang hindi rin nila ako kilala. Nagtanong ang matanda kung sino kami. Ako po si Jerry. Sila naman po ang mga kasama ko, sina Buboy at Abner. Kami po ang may-ari ng bahay na tinutuluyan nyo. Biglang hindi napakali ang matandang lalaki at nag-aalalang napatingin sa gawi ng babae. Pagkatapos ay muling tumingin sa amin. Sinabi niya na pinalaya sila sa kanilang baryo at ang bahay namin ang kanilang nadatnan. Matagal na raw silang nakatira sa bahay na yon, kaya inisip nila na walang nakatira dito. Humingi sila ng pasensya at nagsabi na aalis na lang. Hindi, wag. Hindi niyo po kailangang umalis. Malaki naman po ang bahay namin 4 ang kwarto. Kaya walang masama po kung mananatili kayo rito. Magbabakasyon lang po kami rito. Agad na pumayag ang matandang lalaki at nagpasalamat sa amin. Nakilala namin ang maglolo na sina Lolo Brando at Margarita. Agad silang naghanda ng kape at pagkain para sa amin. Pagsapit ng gabi ay napatambay ako sa balkonahe habang nakatingin sa labas ng bahay. Biglang may nagsalita sa akin likuran. Nakita ko si Lolo Brando. Sinabi niya na konti lang ang kinain ko.
Mukha raw na mabigat ang mga pinagdadaanan ko. Salamat na lang ho. Pero tama po kayo. Marami nga pong gumugulo sa isip ko ngayon. Maya-maya pa ay biglang lumabas ng balkonahe sina Buboy at Abner. Muling nagsalita ang matanda at nagpasalamat sa pagpayag kong tumira sila sa bahay ko. Pagkatapos ay nagpaalam na rin ito na matutulog na. Pagkaalis ng matanda, naiwan kaming tatlo sa balkonahe. Bakit gising pa kayo? Si Buboy kasi, Jerry. Kanina pa niya ako kinukulit. Meron daw siyang gustong itanong sa'yo. Ano yun, Buboy? Kuya Jerry, sino po ba talaga ako? Bakit sa dinami-rami po ng mga bata ay bakit ako pa ang kailangang habulin ng mga aswang na yun? Marami nang naikwento sa akin ni Lolo Magno bago tayo umalis. Kaya ibabahagi ko lang sa'yo kung ano mga sinabi niya. Nasa sinapupunan ka pa lang daw ng iyong ina. Dala-dala mo na ang kapalaran na yan. Po, ano pong kapalaran? Nasa iyong kaliwang kamay ang iniingatang tanda ng pagiging isang mabangis na supremo ng mga aswang. Hinahabol ka nila upang gamitin ka sa kasamaan. Itinaas ni Buboy ang kanyang kaliwang kamay at nakita niya sa kanyang palad ang isang marka na hugis bilog na may 3 tuldok sa gitna. Pagkatapos ay malungkot niyang ibinaba ang kanyang kamay at naluluwang napatingin sa labas ng bahay. Kung ganun po, ang mga panaginip ko may kaugnayan po sa aking pagkatao. Nagsinungaling po kayo sa akin kanina. Sinasabi ko to sa'yo para mas maunawaan mo ang lahat, Buboy. Kinakailangan ko magsinungaling para hindi magulo ang isip mo habang nananatili tayo rito. Ano po ang ibig sabihin ng tanda? Ayon sa propesiya, sa taong 2000, doon lalabas ang batang itinakda. Makikilala siya sa tanda sa iyong palad. Yan ang dahilan kung bakit mas pinili ng iyong ina na ipaampun ka sa mga taong malalapit sa Panginoon Diyos. Kaya lang, ang iyong ina ay pinatay rin ng mga aswang na humahabol sa iyo. Ano pong mangyayari kapag nakuha po nila ako? Magkakaroon ng pagkakataon ng hari ng mga aswang na kubot na gunawin ang mundo sa pamamagitan ng paggasik niya ng lagim. Sa pamamagitan mo, uubusin nila ang mga taong may mabubuting puso at masasama lang ang kanilang ititira. At mangyayari yon sa 10 taong kaarawan mo. 2 araw mula ngayon. Totoo ba ang sinasabi mo, Kuya Jerry? Parang bigla po akong kinilabutan. Mahalaga po pala talaga ang misyon na nakaatang po sa inyong balikat. Oo, sapagkat maraming buhay ang nakasalalay. Kuya Jerry, ayoko pong maging masama. Ayoko po na maging dahilan ng pagkagunaw po ng mundo. Kaya nga narito ako para tulungan ka. Hindi ko alam kung bakit ako napili ni Lolo Magno na magbantay sa'yo. Pero ipinapangako ko na gagawin ko ang lahat para maprotektahan ka. Yan ang aking misyon, ang iligtas ka mula sa mga aswang na nagtatangkang kumuha sa'yo. Kaya huwag kang matakot, Buboy. Ako rin. Handa akong tumulong sa'yo, Buboy. Ituring mo kaming pamilya. At mga kuya mo na handang magprotekta sa'yo. Kuya, ano pong mangyayari kung hindi nila ako makuha sa inyo? Maghihintay na naman sila ng 2,000 taon batay sa kanilang propesiya. Kahit magpasalin-salin sila ng lahi, iisa lang ang magiging layunin nila. Yun ay ang humanap ng nakatakdang supremo para sa kanilang paghahari. Biglang naluwa si Buboy, kaya nilapitan ko siya at niyakap ng maigpit. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang katawan dahil sa takot. Ang inaalala ko lang, Buboy, sa oras na maging supremo ang katawan mo, makakalimutan mo ang lahat. Mawawala ka sa iyong sarili. Sana, mas lamang ang pananampalataya mo sa Panginoong Diyos kaysa sa tukso ng kasamaan. Kuya,
Natatakot po ako. Huwag kang matakot, Buboy. Kasama mo ang Diyos. At kahit ikaw ang supremo ng mga aswang, kapag matibay ang pananampalataya mo sa Panginoon at hindi ka bibitaw sa Kanya, hindi sila magtatagumpay. Kaya huwag kang mag-alala. Lalabanan natin sila. Tumingin sa amin si Buboy, pero bigla siyang tumakbo palabas ng bahay. Buboy! Sandali lang! Pabayaan mo siya, Abner. Naguguluhan pa yon. Hinayaan namin na mapag-isa si Buboy sa labas. Nagbantay na lamang kami upang mapanatili ang kanyang kaligtasan. Bumakas naman ang pag-aalala sa muka ng kaibigan kong si Abner. Naaawa ko sa bata, Jerry. Hindi niya dapat sapitin to eh. Buong buhay niya, nakakulong siya sa bahay ampunan. At nang makalabas naman siya sa bahay ampunan, nakulong naman siya sa kanyang tunay na pagkatao. Hindi ko rin akalain na sa murang edad ng bata, magkakaroon siya ng ganyang kabigat na suliranin. Kaya gagawin ko ang lahat, Tol, para iligtas siya ng maibsan ng bigat na pinapasa niya. Ngayon lang naging seryoso ang ating misyon, Jerry ah. Pero salamat sa iyo, Abner. Kung wala ka, hindi rin magiging maayos ang pagbabantay ko sa kanya. Mabuti na lang kamo at suspindido ko. Grabe, nangyayari talaga ang lahat dahil sa tamang dahilan. Tinapik ko ang balikat ng aking kaibigan at saka sinimulan ang paghahanda sa aking baril. Pagbabad ulit ng mutya sa pinagbabaran ng kabal. Lahat ng yun ay ginagawa ko sa loob ng 2 araw bilang pagpapatibay sa bisa ng aking mutya. Maya-maya pa, lumapit sa akin si Abner. Ikaw, Tol, may balita ka na ba sa iyong ina? Wala na. Magmula nang iwan niya sa akin ng mutya ng buhay na bato at ang kabal, wala na akong naging balita sa kanya. Baka naman nag-asawa na siya ng bago. Pambihira. Eh di sana, kinontak man lang niya ako. Ay nako, huwag na nga natin pag-usapan ang tungkol sa nanay mo. Umiinit lang ang ulo mo eh. Bakit kasi bigla mo pa naalala? Di ko na nga siya iniisip eh. Nakikita ko kasi ang mutya sa kamay mo. O wala, sige na. Pupuntahan ko muna si Buboy ah. At baka mamaya kung saan siya nakarating. Agad na lumabas ng bahay si Abner at tinapos ko naman ang aking ginagawa. Maya-maya pa ay bumalik si Abner. Kasama na niya si Buboy. Lumapit sila sa akin, ngunit nanatiling walang kibo ang bata. O sige na, matulog na kayo. At maaga pa tayo bukas. Bakit, Jerry? Saan tayo pupunta? Magsasanay sa paggamit ng armas. Kailangan ko rin turuan si Buboy para kapag may nangyaring masama sa atin, kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya. Sige na. At susunod ako sa inyo sa loob ng kwarto. Naunang pumasok sa silid ang dalawa. Ako naman ay iniligpit ko ang aking mga gamit bago ako pumasok sa loob ng kwarto at nahiga sa tabi nila. Kinabukasan ay maaga ako nagising. Lumabas ako ng bahay para ihanda ang aming gagamitin sa pagsasanay. Nang marinig ko ang boses ni Abner, hinahanap niya si Buboy. Boy! Buboy! Buboy, nasan ka? Nakita ko siyang natataranta na lumapit kay Lolo Brando na abala sa pagsisibak ng kahoy. Tatang, nakita niyo po ba si Buboy? Sumagot naman ang matanda at sinabi niyang hindi niya napansin kung nasaan si Buboy. Bumundo lang kaba sa aking dibdib nang marinig ko na nawawala ang bata. Pero biglang nagsalita si Margarita at sinabi niyang nakita raw niya si Buboy na gumawi sa gubat. Ganun ba? Salamat ah. Agad na tumakbo si Abner habang hindi niya ako napapansin. Kaya naman hinarangan ko siya sa daan at tinanong, "O teka, saan ka pupunta?" Umalis si Buboy, pare. Hindi mo dapat inaayaan na gumala si Buboy. Dapat alam mo yan. Akala ko kasi kanina magkatabi lang kayo sa higaan eh. Nawawala nga siya, di ba? Halika na. Hanapin natin siya.
Mas nag-aalala pa si Abner kay Buboy kumpara sa akin. Agad naming hinanap si Buboy sa kakahuyan. Buboy! Buboy, nasan ka? Anak ng putya, oo. Sa kaya nagpunta ang batang yon? Ang mabuti pa maghiwalay tayo sa paghahanap sa kanya. O sige. Pero sana tol, mahanap kagad natin si Buboy. Naghiwalay kami ng direksyon ni Abner. Mabilis naming ginalugad ang bawat sulok ng kagubatan. Maya-maya pa ay bigla kaming nagkita ni Abner sa gilid ng ilog at sabay din naming nakita si Buboy na nakaupo sa ugat ng puno at malayo ang tanaw sa tubig. Nagkatinginan kami ni Abner bago namin siya nilapitan. Pambihira. Nandito ka lang naman pala eh. Halos malibot na namin ang kagubatan sa paghahanap sa'yo. Pasensya ka na, Kuya Abner, ha? Hindi lang talaga mawala sa isip ko ang mga nalaman ko kagabi. Tanggapin mo na ang kapalaran mo, Buboy. Mas lalo mo dapat na iniingatan ang sarili mo dahil alam mo na kung ano mangyayari sa'yo. Huwag mo kaming palaging pinag-aalala. Siya nga naman, Buboy. Kinakabahan ako sa ginawa mo eh. Alam mo ba, kapag tuluyang kang nawala, malalagot kami kay Lolo Magno. Pasensya na po, Kuya Abner. Hindi na po mauulit. Isa pa, ang tagal niyo po kasing bumangon sa higaan eh. Kaya hindi niyo ako namalayan na umalis. Nandito lang naman po ako sa ilog. Pambihira. Ako pa ngayon na may kasalanan ha. Hoy Buboy, huwag mo nang uulitin ang ginawa mong to ha. Dahil mayayari talaga kami kay Lolo Magno. Naiintindihan mo ba? Magpaalam ka man lang. Hindi ko naman po sinasadya eh. Talagang naguguluhan lang po ako sa mga natuklasan ko sa pagkatao ko. O siya, sige na, tama na yan. Matagal na ang pag-iisip mo dito, Buboy. Tara na, kailangan na natin magsanay. Hinawakan ko ang kamay ni Buboy, ngunit bigla kong naramdaman na para bang may mga nilalang na nakatingin sa amin. Kaya napalinga ko sa paligid. Bakit, Jerry? Huwag kayo magpapalata. Sa tingin ko narito na sila. May nagbabantay sa atin. Halika na, Buboy. Kailangan na nating umuwi. Wala naman po akong nakikitang ibang tao sa paligid ah. Jerry, hindi kaya ang maglolo? Hindi, Abner. Sapagkat mararamdaman sila ng aking mutya. Meron ka nga palang suot na mutya, no? Kaya mararamdaman mo kung espiya sila. Agad kaming bumalik sa bahay at ipinagpatuloy ang pag-iensayo. Pinanood kami ni Lolo Brando habang katabi si Margarita. Wala naman akong nararamdamang kakaiba sa maglolo, kaya naging palaisipan sa akin kung kaninong presensya ang nararamdaman ko kanina. Nang matapos kami sa pagsasanay, ay lumapit si Buboy kay Abner at narinig ko ang kanilang pinag-uusapan. Kuya Abner, may paraan po ba para mapigilan po ang mga aswang na kunin ako? Si Jerry lang ang makakapigil sa kanila, Buboy. Teka, ano na naman ba ang iniisip mo ha? Ikaw talagang bata ka, oo. Nag-aalala po kasi ako sa kaligtasan nyo eh. Hindi ko po gustong mapahamak po kayo ng dahil po sa akin. Kaya nga huwag kang makulit. Sumunod ka na lang sa mga ipinapagawa namin sa'yo ni Kuya Jerry mo. Kung ayaw mo mapahamak kami ng dahil sa'yo. Hindi ako nakialam sa kanilang pinag-uusapan. Pagsapit ng gabi, ay bigla akong naalimpungatan sa narinig kong mahinang yabag ng paa palabas ng bahay. Nang tignan ko sina Buboy at Abner, ay mahimbing naman silang natutulog sa aking tabi. Mabilis kong isinuksok sa aking bewang ang 2 baril at mabilis kong nilapitan ang bintana. Sumilip ako ron at nanlaki ang aking mga mata nang makita ang maglolo na kausap ang pinuno ng mga aswang na kubot. Sigurado ba kayo na sila nga nasa loob ng bahay nyo? Tumango ang dalaga at kitang-kita ko kung paanong nagbago ang anyo ng maglolo. Naging mga ibon ang mga ito at dumapo sa balikat ng pinuno ng mga aswang. Anak ng putya,
Sinasabi ko na nga ba't mga aswang na tiktik ang maglolo at ginamitan nila ng gayuma ang pagkain na inihain nila sa amin para hindi sila maramdaman ang aking mutya. Kailangan namin makaalis dito sa lalong madaling panahon. Bago ko umalis sa tapat ng bintana, ay narinig ko na ikinasa ng pinuno ng mga aswang ang kanilang mga baril. Saka ako nagmadaling lumapit sa dalawa. Boboy, Abner, gising! Bilisan nyo! Natuntun nila tayo! Espiya ang maglolo! Bumangon ang dalawa habang nagtataka na napatingin sa akin. Teka, paano naging espiya ang maglolo na yon? Wala nang oras. Saka ko na lang ipapaliwanag sa inyo. Halika na, Buboy. Tumayo ka. Kailangan natin makaalis sa lugar na to. Saan po tayo dadaan? Sa likod. Sige na, bilisan nyo. Agad kaming nagtungo sa pintuan sa kusina. Habang si Abner naman ay ginawa ang madalas naming taktika kapag nasasakote kami ng mga aswang. Tinakluban niya ng kumot ang mga unan para isipin ng mga kalaban na kami pa rin ang nakaiga roon. Nakatulong yun ng malaki dahil malayo na ang aming narating bago pa namin narinig ang mga putok ng baril. Maya-maya pa, bigla naming narinig ang malakas na sigaw ng pinuno ng mga aswang. Habulin sila! Tumatakas sila! Mga inutil! Naisahan nila tayo! Mas lalo naming binilisan ng pagtakbo habang sinusuong namin ang masukal na kagubatan. Maya-maya pa ay hinabol na kami ng mga putok ng baril at biglang tinamaan ng bala sa braso si Buboy. Mabuti na lang at daplis lang yon. Aray, Kuya Jerry! May tama po ako! Abner, alalayan mo si Buboy at ako naman ang haharap sa kanila. Humanap kayo ng mapagtataguan. Kailangan mapatakan kaagad ng lang isang sugat niya para hindi pumatak sa lupa ang dugo niya. Sige na! Habang itinuturo ko kay Abner ang panggagamot sa sugat ni Buboy, panay rin ang pagpapaputok ko ng baril. Pinaulanan ko sila ng bala, kaya hindi sila makalapit sa amin. Bilisan mo, Abner! Itakas mo na si Buboy! Kung sakali, alam mo na kung saan tayo magkikita! Mag-iingat ka, Jerry! Sinabayan ko ng pagpapaputok ng baril ang pagtakas ni na Abner at Buboy. Pagkatapos ay sinalubong ko ng bala ang dalawang espiya na ibon. Tinamaan ko sila sa kanilang dibdib. Bumagsak sila sa lupa at agad na nasunog ang kanilang katawan. Maya-maya pa, tumigil ang pagpapalitan namin ng putok ng baril. Tumambad sa aking paningin ang tatlong aswang na kubot habang nakalutang sa ere ang kanilang mga buhay na buhok. Nadagdagan pa sila ng 5 aswang na tiktik habang ang 2 manananggal ay paikot-ikot ng lipad sa tapat ko. Umanib ka na lang sa amin at isuko mo sa amin ang aming supremo. Kahit anong mangyari, hindi ko siya isusuko sa inyo. Mamamatay na muna ako bago mo siya makuha at kahit kailan, hindi ako aanib sa masasamang nilalang na kagaya nyo. Kung ganun, padadaliin ko ang buhay mo at hindi ka magtatagumpay sa pakikipaglaban sa amin. Mas lumapit ako sa kanila upang ipakita na hindi ako natatakot sa kanila. Alam mo, sa totoo lang, nakukulitan na rin ako sa inyo eh. Hindi ba kayo napapagod sa kakahabol sa amin, ha? Para sa aming paghahari at sa aming supremo, hindi kami mapapagod. Pero ako, sawang-sawa na ako sa pagmumukha mo. Sinasayang mo lang ang oras mo sa paghahabol sa amin. Wala naman kayo mapapala eh. Mabibigo lamang kayo dahil hindi kayo sasagtuin ng bala ko. Yun ang akala mo. May panlaban na kami sa pinagmamalaki mong bala. Anong panlaban, ha? Ang pumatay kayo ng tao at ibabad ang bala sa dugo ng mga taong binibiktima nyo? Baka akala nyo, hindi ko alam na kayo ang pumatay sa mga tao sa kabilang baryo para lamang sa bala na sinasabi mo. Tama na, Satsat. Ibigay mo na lang sa amin ang bata. E paano kung ayaw kong ibigay sa inyo? Anong gagawin mo? Ngumisi ng nakakatakot si Lando
at agad niya akong pinaputukan ng baril. Nagtago ako sa likod ng puno at gumanti ako ng putok ng baril sa kanila. Kanya-kanya sila ng pagtago sa likod ng mga bato. Ngunit bigla akong naramdaman ang paninigas ng aking binti. Nakita ko na merong hibla ng mga buhok na nakapalupot sa aking paanan. Binaril ko yun ng malapitan, kaya napasigaw ang isa sa mga alagad ni Lando. Ano pang hinihintay nyo mga kasama? Ipagiganti nyo ang nangyari sa mga kapatid nyo! Nang sumigaw ang hari ng mga aswang na si Lando, sabay-sabay na umatake sa akin ang mga aswang na tiktik. Nagsaibon silang lahat kasama ang 2 manananggal sa itaas. Inatake ako ng tuka ng mga ibon. Sinabayan yon ng tangkang pagdagit sa akin ng mga manananggal. Nagpaulan ako ng bala sa itaas at sabay-sabay silang bumagsak sa lupa hanggang sa masunog ang kanilang katawan. At pagbaba ko ng baril, nagulat ako sa biglang paglitaw ni Lando sa aking harapan. Hindi na ako nakaiwas. Tinamaan niya ako ng suntok sa aking sikmura. Pasadsad akong bumagsak sa lupa at nabitiwan ko ang aking baril. Lumapit sa akin si Lando at sinakal niya ako. Naramdaman ko ang pag-angat ng aking mga paa sa lupa. Wala nang pupunta ng mundo mo, Jerry. Hindi mo ba nakikita? Pasama na ng pasama ang mga tao. Kaya umanib ka na lang sa amin. Hindi ako aanib sa inyo. Patayin mo na lang ako kaysa ang maging kasapi ng samahan niyo mga demonyo. Kaya naging masama ang mga tao dahil din sa kagagawa ninyo. Tumigil ka. Hindi ko panghihinayangan ang buhay mo. Inihagis niya ako sa kakahuyan at humampas ang aking katawan sa isang ugat ng puno. Halos mamilipit ako sa labis na sakit. Bumangon ako. Matapang ko siyang hinarap sa pamamagitan ng pagpapakawala ko ng suntok. Tumama ang aking kamao sa kanyang muka at pumutok ang kanyang labi. Akma na sanang babarilin niya ako nang biglang umulan ng mga bato. Lumitaw sina Buboy at Abner. Jerry! Damputin mo lang ang baril mo! Hindi ko nadampot ang aking baril dahil napansin ko na babarilin ni Lando si Abner. Agad ko siyang sinipa sa kamay. Kasunod ng paglitaw ni Lolo Magno, nagpaputok siya ng baril at tinamaan niya ng bala sa braso ang hari ng mga aswang na si Lando. Dahil sa gulat, tumakas si Lando kasama ng iba pa niyang mga alagad. Lolo Magno, bakit nandito kayo? Nalaman ko na nagpaiwan ka para iligtas si Buboy. Mabuti na lang at hindi ako nahuli na dating. Tayo na, umuwi na tayo. Kailangan ko magamot ang sugat ni Buboy, maging ang sugat mo. Mukhang humihina ang kapangyarihan ng mutya dahil nasusugatan ka na. Saka ko lang naramdaman ang dating sugat ko sa aking tagiliran. Dumugo yun dahil sa malakas na pagkakahampas ko sa ugat ng puno. Dinampot ko ang aking baril sa lupa at sumunod ako kay Lolo Magno. Pinalalayan naman ako ni na Abner at Buboy sa paglalakad. Pagkalipas ng ilang minuto ay narating namin ang bahay ni Lolo Magno. Agad siyang naghanda ng mga gamot at nilinisan niya ang sugat namin ni Buboy. Talagang hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha si Buboy. Hindi rin naman po ako titigil sa pagprotekta sa kanya. Mukhang nakahanap na sila ng panlaban na itatapat sa mutya mo, Apo. Kaya mas lalo mong ingatan ang sarili mo. Katulad ngayon na nasugatan ka, mabuti na lang at dumating kami ng maaga. Kuya Jerry, ayos lang po ba kayo? Huwag mo kong alalahanin, Buboy. Tsaka huwag ka matakot. Hindi ko hahayaan na makuha ka nila. Tumayo si Lolo Magno. Pagkatapos ay iniabot niya sa akin ang 2 kahon ng bala na meron ng patak ng katas ng bawang. Kailangan mong paghandaan ang pagbabalik nila. Kaya mag-iingat ka. Unahin mong bigyan ng utob ang mutyang nasa iyo.
Dahil baka mawalan yan ng bisa at mapahamak ka. Nalalapit na ang pagsikat ng ika-4 na bilog na buwan. Kailangan huwag niyong alisin ang paningin niyo kay Buboy. Binabantayan po namin siya mabuti, Lolo Magno. Pero hindi sa lahat ng oras. Magsisimula na siyang tawagin ng tinig mula sa kadiliman at maglalakad siya ng tulog. Kusa siyang nalapit sa hari ng mga aswang. Kaya kailangan nating umisip ng paraan kung paano natin mapipigilan ang pagtawag nila kay Buboy. Kung igapos po natin si Buboy, Lolo Magno? Hindi yun sapat, sapagkat malakas siya at kaya niyang sirain ang anuman lubid na nakagapos sa kanya. Kung ipasuot po natin sa kanya ang mutya ng buhay na bato, Mamamatay siya, Abner. Supremo siya ng aswang at makakaapekto rin sa kanya ang pangontra para sa mga aswang. Lo, ano pong paraan para mapangalagaan po natin ang kaligtasan ni Buboy? Lalo na po kapag natutulog siya. Bantayan natin siya mabuti. Kailangan natin malampasan ang hating gabi dahil yun ang ika-10 kaarawan ni Buboy. Yun din ang nakatakdang oras para sa pagiging supremo niya. Buong magdamag kaming nagbantay kay Buboy para mapanatili ang kanyang kaligtasan. Ngunit nagulat ako nang biglang sumigaw ng malakas si Buboy. Namimilipit siya sa labis na sakit ng kanyang tiyan. Aray! Ang sakit! Hindi ko na kaya! Aray ko! Buboy! Buboy, gising! Gumising ka! ano nangyayari sa kanya? Bigla siyang nangisay. Tapos lumitaw na rin ang mga ugat sa kanyang balat. Tabi! Tumabi kayo, Jerry. Hawakan niyo ang kanyang braso. Gawin niyo ang lahat para hindi niya masaktan ang kanyang sarili. Pero malakas siya eh. Layuan niyo ako! Lumayo kayo! Sa pagpupumiglas ni Buboy, malakas niya kaming natabig ng kanyang braso at bumalandra kaming 3 sa dingding. Nakita ko na tumayo si Buboy na parabang wala sa kanyang sarili. Ngumisi siya habang nakatingin sa akin. Hanggang sa lumiwanag naman ang suot kong mutya. Lolo Magno, ano po nangyayari kay Buboy? Nangyayari na sa kanya ang sinabi ko kanina. Kailangan natin siya sundan. Hindi natin siya kayang pigilan dahil lubang malakas siya. Ngumisi ang bata at lumapit siya sa akin. Bigla niya akong sinakal at inihagis niya ako sa labas. Ganon din ang ginawa niya kay Abner at Lolo Magno. Mabilis akong bumangon at pinigilan si Buboy na umalis ng bahay. Pero tinamaan niya ako ng suntok sa aking dibdib. Tumalsik ako sa labas ng aming bakuran. Nilapitan niya ako at muli niya akong sinakal ng malakas. Buboy, ang Kuya Jerry mo to. Labanan mo ang tukso na kasamaan sa'yo. Hindi ka masama. Hindi ka magiging aswang. Lumaban ka, Buboy. Lumaban ka! Bigla kong nakita ang pagbakas ng pagkalito sa kanyang mga mata. Kaya naman, inihagis niya ako sa gawi ni Lolo Magno. Inalalayan ako ng aking lolo na tumayo. Wala na tayong magagawa sa kanya. Si Buboy lang ang makapagliligtas sa kanyang sarili. Siya ang lalaban sa tukso ng dilim na bumabalot sa kanyang katawan. Ano pong gagawin natin sa kanya, Lolo Magno? Sundan natin siya. Ihatid niya mismo tayo sa kinaroroonan ng kanilang hari. At kapag nakarating tayo sa lugar na yon, ikakalat ko ang asin at bawang sa kanilang paligid. Lolo Magno, paano po si Buboy? Kagaya na sinabi ko, kaagapay lang niya tayo, pero siya pa rin ang tatapos sa pagiging supremo niya. Halina kayo, ihanda niyo ang inyong mga sandata. Lalaban tayo para sa kabutihan ng lahat. Mabilis kaming sumunod kay Buboy. Nagpalipat-lipat kami sa puno para doon ay magtago. Bumalik siya sa bahay ni Lolo Magno. Mula sa aming pinagtataguan, kitang-kita namin ang maliwanag na bakuran ng bahay ni Lolo Magno. Nakasindi ang mga sulo at halatang kanina pa naghihintay
ang hari sa pagdating ni Buboy. Nakalutang ang buhay na buhok ni Lando na sumasabay sa ihip ng hangin. Sinasabi ko na nga ba't walang makakatalo sa malakas na kapangyarihan ng ating Panginoon na salubungin niyo ang bago nating Supremo! Sabay-sabay na yumuko ang mga aswang at sabay-sabay rin na nagpalit ng anyo bilang mga aswang na kubot at tiktik. Kailangan may gawin ako, Lolo Magno. Baka mapahamak si Buboy. Nangako ko sa kanya na hindi ko siya pababayaan. Sandali lang. Huwag ka magpapadalos-dalos na desisyon. Hindi ka makikilala ni Buboy at baka siya pa ang pumatay sa iyo. Tanging ang pananampalataya lamang niya sa Diyos ang magliligtas sa kanya. Mula sa aming kinaroroonan ay tuluyan na naming nakita ang pagbabagong anyo ni Buboy. Tumubo ang kanyang sungay at nagkaroon ng balahibo sa katawan. Hindi ko namalayan na pumatak na ang luha ko sa aking mga mata dahil pakiramdam ko nabigo ako sa pagprotekta ko kay Buboy. Ngayong nasa harap na natin ang ating mahal na Supremo, magagawa na nating angkinin ang buong mundo. Dinukot ni Lando ang kakaibang bote sa bulsa niya. Pagkatapos ay binuksan niya ang takip ng bote at lumapit kay Buboy. Lolo Magno, ano pong gagawin niya kay Buboy? Tingnan niyo. Paiinumin niya ng dugo ng aswang si Buboy. Bahagi yon ng kanilang ritual. Kapag nakainom siya, saka lamang siya magiging ganap na supremo ng mga aswang. Jerry, Lolo Magno, hindi maaari to. Kailangan natin silang pigilan. Hindi maaaring mangyari ang kay Buboy. Kailangan pa natin ng konting oras. Maghintay pa tayo. Hindi na po ako makakapaghintay. Akma na sana na magpapakita ko sa mga kalaban nang muling nagsalita ang hari ng mga aswang na si Lando. Wala nang makakapigil sa paghahari natin sa mundong ibabaw, mahal naming Supremo. Maghahari ng muli ang mga aswang sa buong sanlibutan. Matitira ang mga taong may maiitim na budhi at mamamatay naman ang mga taong naniniwala sa sinasabi nilang Panginoong Diyos. At kami naman ang magiging hari ng mga hari. Itinaas ni Lando ang bote, saka tumingin sa kanyang mga alagad. Maya-maya pa ay akma na sana niyang ipapainom ang laman ng bote kay Buboy nang bigla akong lumitaw sa kanilang harapan. Hoy! Diablong buwang ka! Hindi kayo magtatagumpay! Wala nang makakatalo sa aming Panginoong Diyos! Siya lang ang hari para sa amin! Kaya kung sino man na nag-ahari-harian, bumalik ka na sa impyernong pinanggalingan mo! Gunggong! Agad akong nagpakawala ng putok ng baril. Kaya naman, mabilis na nagtago ang mga aswang, habang si Buboy naman ay nanatili lamang nakatayo at nakatingin sa akin habang nakangisi. Buboy! Nakikiusap ako! Labanan mo ang kasamaan sa katawan mo! Manalig ka sa Panginoong Diyos! Wala ka nang magagawa! Sa oras na mainom niya ang laman ng boteng ito, wala na siyang maaalala at ang tingin na lamang niya sa inyo ay mga pagkain niya! Gumanti ng putok bigla si Lando, habang ang mga alagad naman niya ay umatake sa aking kinaroroonan. Sinalubong ko sila ng bala. Tinamaan sila sa dibdib at agad na nasunog ang kanilang mga katawan. Si Abner at Lolo Magno naman ay nagsaboy ng asin at bawang sa palibot ng bakuran. Pinaputukan sila ng baril ni Lando. Agad silang nagtago sa likod ng makapal na puno at gumanti ng putok sa mga kalaban ni Lolo Magno. Nagsipulasan ang ibang mga aswang.
Akmasa nang susugod ako nang pumulupot sa aking bewang ang buhay na buhok ni Lando. Umikot ako at hinila ko siya. Nang tuluyan siyang makalapit sa akin, sinalubong ko siya ng isang malakas na suntok sa kanyang muka. Nabitiwan niya ang bote at agad ko yung kinuha. Inihagis ko yun kay Lolo Magno. Lo! Saluhin niyo! Nasalo ni Lolo Magno ang bote. Sabay paputok niya ng baril sa mga kalaban, habang si Abner naman ay nakikipagpambuno sa mga aswang na tiktik. Nagpambuno rin kami ni Lando. Bumalandra ako sa kakawyan at bumagsak ako ng pasadsad sa lupa. Gumanti ng maraming suntok si Lando. Idagdag pa ang paglapit ni Buboy sa amin at inagaw niya ako mula sa kamay ni Lando. Siya mismo ang sumuntok sa aking sikmura. Buboy, hindi kita lalabanan. Nangako ko na poprotektahan kita. Pero nangako ka rin, Buboy, na hindi mo hayaan na matalo ka ng kasamaan. Huli na! Dahil nasa panig na namin siya! Pinagtulungan akong atakin ni Nalando at Buboy. Bumagsak ako sa lupa, kasunod ng pag-alingaw-ngaw ng malakas na tawa ni Lando. Sige, mahal na Supremo! Patayin mo na ang kumakalaban sa ating paghahari! Lumapit sa akin si Buboy at sinakal niya ako ng malakas. Kitang-kita ko ang mapupula niyang mga mata na parabang nagbabagang apoy. Sinakal niya ako habang ibinubuka niya ang kanyang bibig. Balak niyang kagatin ako, pero umalingaw-ngaw ang putok ng baril mula kay Lolo Magno. Pinatamaan niya ang lupa para maagaw ang atensyon ni Buboy. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na makawala sa pagkakasakal niya. Ngunit hindi ako nakaligtas sa matatalas na kuko ni Lando. Kung hindi ka tinatablan ng kahit na anong sandata, alam ko na sa pamamagitan ng aking kuko, mapapatay kita! Naramdaman ko ang pagpulupot ng buhok niya sa aking leeg at braso, kaya hindi ako nakagalaw. Namilipit ako sa labis na sakit nang biglang bumaon sa aking laman ang kanyang kuko. Napasigaw ako ng malakas. Naramdaman ko ang mainit na pagbulwak ng dugo mula sa aking sugat. Napansin din ako ni Abner at sinubukan niyang tulungan ako. Pero hindi niya nagawa dahil sinakal na rin siya ng buhok ng ibang aswang na kubot. Si Lolo Magno naman ay nakikipag-agawan ng baril sa aswang na tiktik. Lumingon ako sa nakatayong si Buboy. Buboy! Tulungan mo ako! Tulungan mo kami! Ang sarap naman pakinggan ng paghingi mo ng tulong sa aming Supremo. Ito na ang magiging katapusan ng pagiging manunugis mo, binata. Alam mo bang ako ang pumatay sa iyong ina? Ano? Ikaw ang pumatay sa nanay ko? Oo. At malapit na kayo magsama ng nanay mo, si Teresa. Nang mabanggit ni Lando ang tungkol sa aking ina, inipon ko ang lahat ng aking natitirang lakas para makawala sa pagkakasakal mula sa buhay niyang buhok. Ginamit ko ang aking baril. Pinaputukan ko siya ng malapitan at tinamaan ko siya sa kanyang dibdib. Pero gumanti siya sa akin ng saksak ng kuko. Bumaon yun sa aking dibdib. Akmasa nang bumunot ng baril si Lando nang biglang humarang si Buboy. Nanlaki ang aking mga mata nang bigla niyang inatake ng kagat sa leeg si Lando. Nagkikikisay ang katawan nito at malakas na sumigaw. Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako! Sa huling sigaw ni Lando, binutas ni Buboy ang dibdib nito. Nang makabawi ako sa pagkakabigla, agad akong kumilos. Binaril ko ang ulo ni Lando direkta sa sentido nito hanggang sa nasunog ang kanyang katawan
kasama ng kanyang mga alagad. Nagbago bigla ang anyo ni Buboy. Nawala ang bakas ng pagiging supremo ng mga aswang nito. Ang marka sa kanyang kamay ay biglang nagliwanag. Lumapit sa amin si Lolo Magno at ibinigay niya sa akin ang bote na inihagis ko sa kanya kanina. Magmadali ka, Jerry. Ipatak mo sa kanyang kaliwang kamay ang laman ng bote, kasama ang katas ng kabal. Kapag nawala ang marka, isuot mo sa kanya ang mutya ng buhay na bato. Magmadali ka! Sinunod ko ang utos ni Lolo Magno. Unti-unting naglaho ang tanda sa kanyang palad. Mabilis kong ipinasa ang kwintas sa kanyang leeg at pagkatapos, bigla siyang nawalan ng malay. Nasambot naman siya ni Abner. Magaling! Salamat sa Panginoon Diyos! Nagtagumpay si Buboy Apo. Mas nanaig ang kabutihan sa puso niya. Mas nanatili ang pananampalataya niya sa Panginoong Diyos. Nakaligtas siya, Apo ko! Ano na po ang mangyayari sa kanya ngayon, Lolo Magno? Isa na siyang normal na tao. Magaling ang ginawa mo, Jerry. Ipinagmamalaki kita po. Nagtagumpay ka sa misyon mo. Sandali! Parang kasama yata ako niya sa misyon na yan ah. Hindi maitago ni Lolo Magno ang tuwa sa nangyaring tagumpay namin laban sa mga kampon ng kadiliman. Agad kaming umalis sa lugar na yon at umuwi sa aming bahay. Habang nagpapahinga kaming tatlo sa sala, ay ginamot naman ni Lolo Magno ang mga tinamo naming sugat. Nang matapos kaming gamutin ni Lolo Magno, ay kinausap ko siya tungkol kay Buboy. Lo, ngayong natalo na po natin ang kampo ng kadiliman, ano na po ang binabalak niyong gawin kay Buboy ngayon? Ibabalik na po ba natin siya sa bahay ampunan? Hindi natin siya ibabalik sa bahay ampunan, Jerry. Panahon na para malaman mo ang buong katotohanan kung bakit sa iyo ko ibinigay ang misyon para bantayan si Buboy. Napaunat ako sa aking pagkakaupo at hinintay ang ibang sasabihin ni Lolo Magno. Katotohanan na ano po, Lolo Magno? Katotohanang kapatid mong bunso si Buboy. Siya ang anak ni Teresa. Iisa ang inyong ina. Nagsinungaling ako para maisagawa mo na maayos ang misyon mo sa kapatid mo. Ano? Teka, sandali lang po, Lolo Magno. Naguguluhan po kasi ako sa mga pinagsasasabi nyo eh. Ang akala ko po ba apo ho siya ng kaibigan nyo? Sinabi ko lang yon para hindi maging komplikado ang sitwasyon. Si Buboy ang dahilan kung bakit nagpasya si Teresa na iwan ka. May 10 taon nang nakakalipas. Huli na, nang malaman ko na namatay siya dahil sa mga aswang. Dahil doon, sinanay kitang maging isang manunugis para protektahan ang kapatid mo na si Buboy. Bakit ngayon nyo lang po ipinagtapat sa akin ng bagay na yan, Lo? Dahil hiniling yun ng iyong inang si Teresa. Sabi niya, huwag ko munang ipapaalam sa iyo ang tungkol kay Buboy dahil natatakot siya na baka pati ikaw ay mapahamak. Kaya po ba gumawa kayo ng kwento para maniwala ako? Paano kung pinabayaan ko po si Buboy? Naisip niyo po ba kung ano mararamdaman ko? Lolo naman Patawarin mo ko, Apo. Inisip lang namin ni Teresa ang kaligtasan ninyong magkapatid. Ayaw kitang masaktan sa pagkawala ng iyong ina. Kaya minabuti kong itago ang lahat sa iyo. Anak ng... Pati ako kinikilabutan sa mga naririnig ko, Lolo Magno ah. Nagawa niyo yun sa magkapatid. Pero hindi ko naman po kayo masisisi. Hiniling din pala ni Aling Teresa ang bagay na yun sa inyo. Hindi ko pinagsisisihan ang naging desisyon ko. Lalo na at ligtas na ang aking mga apo. Salamat sa Panginoong Diyos at hindi niya kayo pinabayaan.
Kaya pala sobrang gaan ang pakiramdam ko kay Buboy. Dahil kapatid ko pala siya. Sa tingin ko, may kinalaman ng pangalan ni Teresa sa pagbabago ni Buboy. Natauhan siya nang marinig niya ang pangalan ng iyong ina. Kinausap ko kasi ang mga madre na palagi nilang babanggitin ang pangalan ni Teresa para hindi siya makalimutan ni Buboy. Matagal na pumagitna ang katahimikan sa aming tatlo nang marinig namin ang boses ni Buboy mula sa pintuan ng kwarto. Kuya Jerry? Kuya pala kita. Magkapatid pala tayo. Kaya pala pareho tayo ng pangalan ng nanay. Dahil iisa lang po ang ating ina. Napatayo kaming dalawa ni Lolo Magno at nag-aalalang napatingin kay Buboy. Apo, patawarin mo ko kung kinailangan naming ilayo ka sa aming piling. Yun lang ang naisip namin paraan para mapanatili ang kaligtasan mo, Apo. Naiintindihan ko po, Lolo Magno. Pero ngayon nailigtas niyo na po ako laban sa kampo ng kadiliman. Matatahimik na po ang lahat. Hindi na po ako mapapahamak. Wala na po bang kukuha sa akin? Wala na. Wala na, Apo. Nailigtas ka ng kuya mo si Jerry. Matatahimik na ang buhay mo. Isa pa, may suot ka ng mutya ng buhay na bato. Wala nang makakapanakit pa sa'yo. Salamat talaga sa Panginoong Diyos dahil hindi niya hinayaan na matalo ka ng kasamaan. Yun po kasi ang turo sa akin ni Mother Superior. Paratiliin ko raw po ang pagiging mabuting bata upang kasiyahan daw po ako ng Panginoong Diyos. Hala, tama na nga yan at baka sa susunod magpari na lang ako. Halika nga rito, bunso. Masaya akong nakabalik ka na sa piling namin ni Lolo Magno. Payakap nga. Agad na lumapit sa amin si Buboy at maigpit kaming nagyakap. Ganon din si Lolo Magno na nakiyakap na rin dahil sa labis na kaligayahan. Magmula ng gabing yon ay muling bumalik ang katahimikan sa aming baryo. Bilang isang manunugis ng aswang, tungkulin ko rin na pangalagaan ng aming baryo laban sa mga kampon ng kadiliman. Kaya kahit wala ng aswang na gumagambala sa aming lugar, ay patuloy pa rin akong nagbabantay sa paligid kasama ang aking bunsong kapatid na si Buboy. Samantala, si Abner naman ay muling nakabalik sa pagpupulis. Sa tulong niya ay maayos naming nagagampanan ang pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa baryo ng Almada. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Lubos na nagpapasalamat, Jerry. Ang buhay ay kung minsan mapagbiro. Kung sino pa ang hindi mo inaasahan na tutulong sa'yo, ay siya pa pala ang magbibigay sa'yo ng pag-asa. Kagaya na lamang ng kwento ng magkapatid na sina Jerry at Buboy. Hindi man nila lubusang kilala ang isa't isa, ngunit pinagtagpo naman sila ng iisang layunin. Isang hangarin na ipagtanggol ang kabutihan laban sa puwersa ng kadiliman. Sadyang ang matibay nating pananampalataya sa Panginoong Diyos ang magliligtas sa atin sa kapahamakan. Dahil sa Kanya ay malalampasan natin ang anumang pagsubok na kakaharapin natin sa ating buhay.